Sa ngayong pamumuno ni Bongbong Marcos President, what is your opinion? Ano nakikita mo? Number one na opinion ko or masasabi ko, malayong malayo dahil si Pangulong Duterte, pinaka-priority niya yung kapakanan ng bawat membro ng mga Pilipino. Hindi yung pumupulang siya para sa kanilang pangsariling interes. Kasi hindi naman natin lingid sa ating kaalaman, makikita naman sa mata or makikita yung mga ebidensya na mga nagawa ng previous administration. Unang-una na dyan, ginawa niya itong war on drugs para sa kapakanan ng bawat Pilipino, mga kabataan na someday malululong sa pinagbabawal na gamot. Hindi po dapat pagkumparahin ang previous at saka present administration dahil ang previous administration minahal siya ng taong bayan dahil ramdam nila na safe sila, makakauwi sila ng safe sila, buhay sila. Kagaya nung napanood ko sa vlog or na-interview na isang mama na nagra-rider siya. Ngayon sabi niya, hindi ko na alam, hindi na natin alam, makakauwi tayo o hindi natin alam kung buhay pa tayo. Dahil sa kasalukuyan ngayon, hindi mo ramdam yung safety, yung makakauwi ka ng buong-buo dahil hindi mo alam sa bawat kanto or sa mga malalayong lugar ay nandoon nakasalalay yung buhay ng bawat Pilipino. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Maraming salamat din po. Sana sumuporta na lang tayo sa tama. Huwag na lang tayo doon kampihan ng porkit. Kasi nakaposisyon ako dyan. Kasi baka matanggal ako sa trabaho. Alagaan natin yung kapakanan ng bawat Pilipino. Pero ito pala, ma'am, may habol lang ako. Siya pala, kasi bago lang naman kasi ito nagkaroon ng umpugan ng Marcos Duterte. So, sa palagay nyo, ano yung nakikita mong dahilan kung bakit ngayon ang camp ng mga Duterte at saka camp ng mga Marcos nagkakaroon ng umpugan? Isa lang ang masasabi ko dyan, kasi parang gusto nilang manatili sa posisyon, which is hindi na po dapat maulit ang Marcos administration noong panahon ng kanyang ama. At tandaan natin, si Pangulong Duterte nakatanggap ng mga masasamang mga salita. Tinawag siya ng mga kung anong klaseng mga tawag na hindi maganda sa pakinggan sa tenga ng nating mga Pilipino. Yung paglibing sa kanyang ama. Yes. Kahit yun man lang, tandaan na lang niya nilang mga Marcos family na kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, hindi mailalagay si Marcos Sr. sa ngayon na kinalalagan niya sa libingan ng mga bayani. Sana man lang maisip nila yun. Huwag naman nilang anuin na para lang masunod yung kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto. Gigibain nila yung taong tumulong sa kanila. Tumulong si Sara. Nakatanggap si Sara ng mga hindi magagandang sinasabi ng mga Pilipino dahil sinuportahan niya si Marcos Jr. Sana man lang isipin nila yun. Isinalang-alang ni Inday Sara yung pagmamahal niya sa tatay niya. Pinili kayong mga Marcoses. Sana po yun man lang maisip nila. Magkaroon sila ng utang na loob dahil ang utang na loob hindi po nabibilihan. Kahit milyones pa yan. Pero yung utang na loob at isa pang idadagdag ko dyan, pag gumawa ka ng mabuting mamahalin ka lalo ng bawat Pilipino. Pero ano masasabi dahil sa sinasabi